Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama, sa bandang huli basta taas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na ulat ang ating bayan. Isang umagang kay ganda, lambak ng Cagayan. Isa na naman pong araw na punong-puno ng saya, buhay at pag-asa sa ating lahat. Tayo'y magsasama-sama na naman pong muli dito sa ating palatuntunang Magsasakang Pinoy. At ako'y bumabati sa ating mga masusugid at masisiglang taga-subaybay dito sa Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Sana po'y kayo'y masiyahan na naman sa ating paksa ngayong umaga na siguradong kapupulutan nyo na naman ng maraming aral at ideya na inyong maagamit at makakatulong sa inyong buhay pagsasaka. Ako po ang inyong magiging katuwang sa umagang ito, si kasamang Barbie. At noong nakaraang araw lamang ay tinalakay dito sa ating programa ang ekonomikong aspeto ng produksyon ng mais, partikular sa mahalagang salik upang tumaas ang kita ng magtatanim ng mais, kabilang na rin ang iba't ibang suporta sa industriya ng mais na siyang inihatid sa atin ni kasamang Rod. At sa pagkakataong ito mga kapatid ay ating isusunod naman ang land preparation o paghahanda sa lupang pagtatamnan ng mais na siyang ating pag-uusapan sa umagang ito. Kung inyo pong matatandaan ay dati na po nating napasadahan ang paksang ito noong mga unang araw sa pagbubukas ng ating topiko sa pangangalaga at pagtatanim ng mais. Pero syempre, para sa mas maliwanag, mas mainam at mas malawak na eksplanasyon, nais ko pong pagtuunan ng pansin ang topikong ito para sa kapakanan ng nakararami nating magsasaka, mga masisipag at iniidolo nating magsasaka. Kaya't konting sikap at tiyaga na lamang po, pasasaan ba't magbubunga rin yan ng kaginhawaan sa ating buhay. Okay, bago pa man tayo magsimula sa ating paksa ngayong umaga, ay nais ko po munang maghayag sa inyo, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, ng isang magandang balita mula sa Kagawaran ng Pagsasaka. Heto na po at inyong pakinggan. Pinasimulan na ng Kagawaran ng Pagsasaka ang isa sa mga isinusulong na programa nito ngayong taon. Sa panguna ni Kalihim Proseso J. Alcala, ang Kagawaran ay umentrada ng nagtanim na mga punong kahoy bilang bahagi ng nationwide tree planting activity na kabilang sa National Greening Program ng Pamahalaang Aquino. Sa ilalim ng National Irrigation Administration, ang nasabing nationwide tree planting ay isinagawa sa Pantabangan Dam and Reservoir sa probinsya ng Nueva Ecija kamakailan lamang nitong Hunyo. Kabilang sa mga punong kahoy na itinanim sa nasabing aktibidades ay ang langka, cashew, mangga, guyabano, bayabas, santol at sampalok na siyang pinagtulungan at sabayang itinanim sa iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas. Sa Nueva Ecija, ang Kagawaran ay nakapagtanim ng humigit kumulang na 1.5 million seedlings sa nabanggit na probinsya. Ikinatuwa naman ng Kalihim ang matagumpay na pagsasagawa sa malawakang aktibidades ng pamahalaan. Ayon sa Kalihim, layunin ng National Greening Program na matiyak at mapabuti pa hindi lamang ang kalagayan ng mga magsasaka sa bansa, kundi kasali rin dito ang pangangalaga sa ating kapaligiran at mga likas na yaman. Sa ngayon, lubos na umaasa ang Kalihim sa tuluyang pag-asenso ng agrikultura sa bansa, sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagkakaisa, pananalig sa Diyos, at tapat na paglilingkod ng bawat isa. Inyo pong napakinggan ang ulat mula sa Kagawaran ng Pagsasaka sa umagang ito. Ang orihinal na panulat ng balitang inyong napakinggan ay matatagpuan din sa DA website na www.da.gov.ph na nakasalin sa wikang Ingles.
Ayan po, let's now start the ball rolling. Magsisimula na po tayo sa ating aralin. Ang magiging paksa natin ngayon ay ang land preparation o paghahanda ng lupang pagtatamnan ng mais. Pero bago po natin pag-usapan ang paraan ng paghahanda ng lupang taniman, alamin muna natin kung anong klase ng lupa ang mainam na pagtamnan ng mais. May ilang dapat tandaan kapag pipili kayo ng lupang pagtatamnan ng mais. Unang-una po, dapat ay maganda ang drainage nito. Ibig sabihin, dapat ay hindi gaanong tinitigilan ng tubig ang lupa. Ngunit hindi rin ito dapat masyadong mabuhangin sapagkat kailangan din ng iyong mga tanim ang sapat na dami ng tubig. At sa pagsusuri ng lupa, bago maghanda ng lupang taniman, ipasuri muna ang lupa sa pinakamalapit na sangay ng Bureau of Soils. O pwede rin kayong gumamit ng Rapid Soils Test Kit. Ang pagpapasuri ng lupa ay mahalaga upang inyong malaman kung maganda ang kondisyon ng lupang pagtatamnan ng mais at kung gaanong kadaming pataba ang dapat ilagay dito. Malalaman din ninyo ang kaasiman ng lupa o tinatawag nating pH. Tandaan, dapat hindi gaanong maasim ang lupang pagtatamnan ng mais. Kapag lumabas sa resulta ng pagsusuri ng lupa na medyo mataas ang kaasiman ng lupa, ibig sabihin nito ay mababa ang pH ng lupa. Kung ang tinatawag na pH ay mas mababa sa 5.3, dapat ninyong haluan ang lupa ng apog o lime ng mga 3 tonelada kada ektarya, mga 30 araw bago magtanim, upang maitama ang kaasiman ng lupa. Ang apog ay isinasabog sa lupa at sinusuyod upang mahalo ng maayos ang apog sa lupang taniman. Kung payat naman ang lupang pagtatamnan ng mais, pwede ninyo itong lagyan ng 5 hanggang 10 tonelada ng compost sa bawat ektarya ng lupa. Maaari kayong magpatulong sa agricultural technician ng inyong lugar upang malaman ang sapat na dami ng compost na ilalagay sa inyong lupang taniman base sa pagsusuri ng lupa. At ngayong alam na natin ang mga dapat tandaan sa pagpili ng lupang pagtatamnan ng mais at ang kahalagahan ng pagsusuri ng lupa, dumako naman po tayo sa mga dapat gawin sa paghahanda ng lupang tataniman. Ang paghahanda ng lupa ay karaniwang ginagawa 30 araw bago magtanim ng mais. Ginagawa ito upang maayos ang kondisyon ng lupa para sa pagtatanim ng mais. Araruhin ang lupa 30 araw bago kayo magtanim. Kung kalabaw at araro ang inyong gagamitin, kailangang 6 hanggang 8 pulgada ang lalim ng pag-aararo. Kung traktora o 4-wheel tractor naman ang inyong gagamitin, kailangang 14 hanggang 16 na pulgada o mahigit sa 1 pie ang lalim. Dapat, sapat ang lalim ng inyong pag-aararo upang mabuhaghag ang lupa at makakatubo ng maayos ang mga ugat ng mais. Matapos ang unang pag-aararo ng lupa, dapat muna kayong mag-antay ng mga 2 linggo bago ninyo muling kibuin ang lupang taniman. Mahalaga ang pagbibigay ng puwang sa pagitan ng pag-aararo at pagkakalmot o farrowing ng lupa. Ito ay upang tuluyang mamatay at mabulok ang mga damo. Pagkaraan ng 2 linggo mula sa unang pag-aararo, ay inyong padaanan ang lupa ng kalmot upang madurog ang lupang taniman. Ang tawag po dito mga kapatid ay harrowing. Pagkatapos ng harrowing, ang susunod na pag-aararo ay ginagawa matapos ulit ang 1 linggo. 2 araw bago kayo magtanim ng mais, pinuhin ninyo ulit ang lupa sa pamamagitan ng kalmot. Ating tandaan na dapat tama ang panahon at pamamaraan ng paghahanda ng lupang tataniman. Dahil unang-una, na isa sa ayos nito ang kalidad ng lupa upang mas mabilis ang pagtubo at paglaki ng mais. Pangalawa po, ang maayos na paghahanda ng lupa ay nakakapigil o nagsisilbing hadlang sa pagtubo ng damo sa inyong taniman. At pangatlo, ay pinapataas nito ang water holding capacity ng lupa. Ibig sabihin nito, tumataas ang kakayahan ng lupang mapanatili ang tubig.
Tumutok lamang po sa ating programang Magsasakang Pinoy at tayo magbabalik pagkaraan ng ilang paalala. Tulong sama-sama. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ubus ng kahoy, aming napapansin. Nakawala ng matira sa amin. Hiling naming mga bata ay dinggin. Ngunit wag ubusin. Magtira naman para sa amin. Hindi po ba kami rin ay may karapatan sa handog ng Diyos na likas nating yaman? Hiling naming mga bata ay dinggin. Ngunit wag ubusin. Magtira naman para sa amin. Pag-ubos ng kahoy, aming napapansin. Baka wala nang matira sa amin. Hiling naming mga bata ay dinggin. Uli wag ubusin. Magtira naman para sa amin. Uli wag ubusin. Magtira naman para sa Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Pwes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! At tayo'y nagbabalik dito sa ating programa at kasamang Barbie pa rin po ang inyong magiging kakwentuhan sa umagang ito. Sa pagkakataong ito ay nais po naming i-anunsyo ang inaasahang gaganaping parangal sa mga bossing ng palayan o Agri-Pinoy Rice Achievers Awards ngayong taon katulad ng naunang parehong okasyon noong nakaraang taon. Ang nasabing parangal ay naglalayong kilalanin ang mga magsasaka natin sa buong kapuluan. Sa ating mga probinsya, mga bayan o lungsod, mga irrigators associations o IAs at kasali rin po ang ating mga agricultural extension workers. Maalala po ng awarding ceremony ng kauna-unahang idinaos na parangal na ito ay ginanap noong nakaraang buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan sa mismong Philippine International Convention Center o PICC
na pinangunahan ng kalihim ng kagawaran ng pagsasaka na si Honorable Proceso Alcala. Maalala rin na sa nasabing okasyong ito na ipagkaloob ang mga malalaking papremyo. Bilang premyo sa mga nagwagi ay ang mga proyekto na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso bawat isa sa mga pangunahing 10 lalawigang may pinakamataas na produksyon ng palay, 1 milyong halaga ng proyektong pangsakahan bawat isa ng mga pangunahing 50 bayan at irrigators associations na may pinakamataas na produksyon ng palay. Naisali rin dito ang mga huwarang agricultural extension workers na may cash prize na 20,000 piso. Sa ating sariling rehiyon, maalala rin po na may mga nagwaging 12 munisipyo at lungsod sa nasabing parangal. Sa mga nasabing munisipyo, 2 lungsod at 4 na munisipyo sa kanila ay mula sa lalawigan ng Isabela at ang iba pang 6 na munisipyo ay sa lalawigan naman ng Nueva Vizcaya. Sa kabuoang 19 na agricultural extension workers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, 9 sa kanila ay nagmumula sa lalawigan ng Isabela at Nueva Vizcaya. Sa ngayon ay hindi pa naipaalam sa ating programa kung kailan na namang idaraos ang pangalawang parangal, pero tiyak po na ngayong kasalukuyang taon din. Abangan po ang anunsyo tungkol sa mga ilang detalye ng nasabing parangal dito mismo sa ating palatuntunang Magsasakang Pinoy. Ngayong umaga po mga kaibigan ay aking ibabahagi rin po sa inyo ang price updates ng ating mga pangunahing bilihin, partikular dito sa Cagayan. Sinikap ko pong kunin ang pahayag ni Mr. Ronald Lizardo ng Bureau of Agricultural Statistics at narito po ang kanyang price updates ng ating mga pangunahing bilihin dito sa Tuguegarao, Cagayan. Magandang umaga sa mga tagkilig ng programang Magsasakang Pinoy. Ito po yung kasama si Ronald Lizardo para ipahayag yung sa monitoring natin tungkol dito sa presyo ng mga bilihin, lalo yung gulay sa Domingo Public Market. So para sa monitoring natin, di pa naman siya masyadong gumalaw yung presyo ng gulay, pero pansin natin yung mga gulay na galing Nueva Vizcaya sa Baguio bahagyang tumaas. Despite yung presyo ng gasolina ay bumaba, pero i-consider pa natin yung travel ng mga commodity. So kung ikukumpara natin sa mga locally produced natin yung sa presyo nila. Sa mga presyo, yung ampalaya 40 to 45, yung sayote tumaas din 15 to 18, yung talong 20 to 25, yung squash 18 pesos to 20 per kilo, yung tomato 30 to 35, yung upo 15 pesos 20 pesos per piraso, depende sa lakpatola native 25 to 30, yung okra is 30 to 35, puso ng saging 10 pesos hanggang 15 pesos depende sa laki. Sa cabbage po naman natin is 25 to 30, kamote leaves 5 pesos, yung bawat tali kangkong ganun din 5 pesos per tali. Yung pechay native 1/4 kilo is mapatak siyang 9 pesos 10 pesos. Malunggay naman 5 pesos bawat tali, depende sa laki ng tali. Bagyo habituelas naman 40 to 45, sitaw natin 25 to 30 bawat kilo. Yung sigarilyas naman natin 15 pesos yung po yung isang tali niya. Gabi Cebu 40 to 45 bawat kilo. Yung kamote natin is 20 to 22, carrots is 50 to 55. Yung white potato 35 to 40, gabi Tagalog 15 to 20 bawat kilo. Sa mga condiments, garlic native natin 140 to 150. Sa Hawaii naman may 100 yung bawat kilo. Yung ginger natin is 30 to 35, yung onion red natin 80 per kilo. Yung onion white is 60 to 65 pa rin. Yung onion native is 60 per kilo. Sa sili naman 30 to 35. Prutas natin, yung mga nalangkatan natin is 2 pesos to 250 pa rin. Yung latundan natin is mula 150 to 175 per piece. Banana sabay is 1 peso to 150. Calamansi 40 to 45. Mango ripe Carabao natin 50 to 60 bawat kilo. Depende sa laki. Itong papaya Hawaiian natin 25 to 35 din. Pineapple dun sa medium size 40 pesos hanggang 50 pesos bawat piraso. Avocado is 30 to 35. Santol 20 to 25. Coconut matured na nabalatan na is 25 to 30. Depende sa laki rin. Sa itlog 450 hanggang 5 pesos kada piraso. Native egg natin is 8 pesos. Sa karne ng baka, baboy, sa manok, wala pa rin magbaba. Sa
kalabaw, wala pa rin pagbabago yung presyo niya. Sa mga isda natin, bangus, 140 pa rin. Yung bisugo, ito, 160 bawat kilo. Yung dalagang bukid, ito yung lapad o bilog, 150 to 160. Yung galungong natin, pa rin, 120 pa rin. Ito yung sapsap natin, 100 bawat kilo. Yung shrimp swahes, 380 to 400. Sugpo is 550 to 600. White shrimp is 400 to 450. Tilapia is 100 to 110. Kalakino is 200. Yung maya-maya is 250. Crabs natin, 350 to 400. Yung depende sa laki. Yung espada natin is 180 pesos. Yung lapu-lapu is 300. Bilis, 100 pesos per kilo. Sahito is 120. Pusit, 200 pa rin bawat kilo. Sa retail price ng bigas natin, yung regular milled rice is 29.50 to 32.50. Yung well milled rice is 33 to 35. Premium rice is 35.50 to 38.50. Rice special 39 to 58 per kilo. Agricultural inputs natin, yung urea is 1,200 to 1,280. Yung Amosol is 720 to 820. Amopos is 980 to 1,050. Yung complete natin is 1,110 to 1,150. Buying price ito ng pala is yung buying price pala ng mga minomonitor natin, yung corn grain white is 950 to 12. Corn grain yellow is 1150 to 13. Palay grain natin is 1450 to 1720. Palay fresh natin is from 1250 to 1520. Glutinous white corn is 24 per kilo. Yan po siguro yung kabuuan ng ating monitoring para sa linggong ito ng mga commodities na karamihan ay binomonitor sa Domingo Public Market. At iyan po ang tinig ni Mr. Ronald Lizardo, ang butihing Statistician 1 ng Bureau of Agricultural Statistics. At para po sa ating latest price updates, tumutok lamang at makinig sa ating programa. Kanina lamang po ay ating nalaman ang ilang mga dahilan kung bakit mahalagang tama ang paraan at panahon ng paghahanda ng lupa. Ngayon naman po ay tayo'y dadako sa pagtutudling o yung tinatawag po nating farrowing. Ang pagtutudling o farrowing ay karaniwang ginagawa isang araw bago magtanim ng mais. Maaari rin itong gawin sa mismong araw ng pagtatanim. Dapat po nating tandaan na ang tamang pagtutudling ay may layong 30 pulgada o 75 sentimetro ang agwat at mga 3 pulgada o 8 sentimetro ang lalim. Pagkatapos ng pagtutudling, maaari nyo pong ilagay ang panimulang abono sa mga tudling bago kayo magtanim ng mais. Malalaman ninyo kung gaano kadaming abono ang dapat ilagay sa pamamagitan ng pagsusuri ng lupa na ating tinalakay lamang po kanina. At ngayong alam na po natin ang wastong mga paraan at panahon ng paghahanda ng lupa at pagtutudling, ating pag-uusapan naman po ang mga kagamitan sa paghahanda ng lupang tataniman. Hindi lamang po kalabaw at araro ang pwedeng gamitin sa paghahanda ng lupa. Maaari rin kayong gumamit ng 4-wheel tractor o di kaya ay ang rotavator. Ayon sa eksperto mula sa Agricultural Mechanization Development Program o AMDP, karaniwang ginagamit ang moldboard plow o araro na hila ng 4-wheel tractor sa paghahanda ng lupa. Ang moldboard plow at kalabaw ay karaniwang ginagamit sa mga taniman ng mais na kalahati hanggang 2 ektarya lamang ang lawak, at ang 4-wheel tractor naman ay karaniwang ginagamit sa mga lupang higit sa 5 ektarya ang lawak. Kung 4-wheel tractor ang inyong gagamitin, tandaan ninyong ang disc plow ay mas mainam na gamitin sa mga lupang mabato at mas malapad ang kagat nito o ang tinatawag na width of plowing, kung kaya't mas mabilis ang inyong pag-aararo kapag ito ang gagamitin. Kung moldboard plow naman ang nakakabit sa 4-wheel tractor, mas malalim ang kagat o depth of plowing. Mas mainam itong gamitin sa mga malalagkit na lupa. Sa pagpipino ng lupa o harrowing, maaari kayong gumamit ng kalmot na hila ng kalabaw o di kaya'y baka. Disc harrow naman ang tawag sa ikinakabit sa 4-wheel tractor para sa harrowing. Sa mga lugar tulad ng Bukidnon at Isabela, maaari kayong mangontrata ng 4-wheel tractor para sa paghahanda ng lupa. Sa farrowing o pagtutudling, karaniwang ginagamit ang moldboard plow
na hila ng kalabaw o di kaya'y baka. May mga lugar na pwedeng umupa ng kalabaw para sa pagtutudling. Sa mga taniman ng mais na ginagamitan ng corn planter, hindi na kailangang magtudling. Sana po mga kapatid ay naging malinaw na naman sa inyo ang tamang pagpili at paghahanda ng lupang taniman ng mais. Gayon din, umaasa kaming nalaman natin ang mga angkop na kagamitan sa paghahanda ng ating lupang tataniman. Kayo po'y makakaasang marami pang matutunan sa mga susunod pa nating mga aralin. Tumutok lamang po sa Magsasakang Pinoy mula Lunes hanggang Biyernes. Mayroon pa po akong isang mahalagang anunsyo tungkol sa gaganaping gitnaang pagsusulit sa Radyo Eskwela sa Gulayan. Nais ipaalam ng ating palatuntunan dito sa Magsasakang Pinoy sa espesyal na edisyon ng Radyo Eskwela sa Gulayan tungkol sa gaganaping midterm examination o gitnaang pagsusulit. Ang nasabing pagsusulit ay isa sa himpapawid sa araw ng Miyerkules sa susunod na linggo, petsa 27 ng buwang kasalukuyan. Ang pagsusulit na ito ay kinakailangang lahukan ng lahat ng mga rehistradong farmer enrollees dito sa kasalukuyang ginaganap na paaralang panghimpapawid dito sa ating Radyo Eskwela sa Gulayan. Ang gitnaang pagsusulit ay isa sa mga criterion o saligan sa pagpapasya o pagpipili sa mga hihiranging 10 kikilalaning most outstanding farmer enrollees o mga rehistrado at pinakabantog na magsasakang sumali sa nasabing School on the Air o Radyo Eskwela. May 4 na batayan sa gaganaping pagpapasya ng mga hihiranging 10 kikilalaning magsasakang mag-aaral. Sila ang mga sumusunod. Pang-una, ang lecture notebook na naglalaman ng maayos na talaan ng mga nakaraang aralin na naipamahagi at tinalakay ng mga resource persons o subject matter specialist ng Radyo Eskwela sa Gulayan. Pangalawa, ang kabuoang resulta ng mga arawang pagsusulit pagkatapos ng pagtalakay ng bawat paksa. Pangatlo, ang nakamit na score o puntos sa midterm examinations o gitnaang pagsusulit. At pang-apat, ang nakamit na score o puntos sa final examinations o panghuling pagsusulit. Ang bigat na itinakda sa mga nasabing batayan sa pagpipili ng mga hihiranging bantog na magsasakang mag-aaral ay pare-parehong 25% bawat isa. Uulitin po na mahalaga ang paglahok ng lahat ng mga rehistradong mag-aaral sa nasabing pagsusulit para maisama sila sa mga pipiliing outstanding farmer enrollees. Huwag kalimutang lumahok sa nasabing pagsusulit na maisa sa himpapawid sa araw ng Miyerkules sa susunod na linggo, petsa 27 ng buwang kasalukuyan. Maraming salamat po. May sangawis para kadigiti mayat ang magipaset dito Magsasakang Pinoy, mabalinteng kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Karigito ang numero, ti pangiturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo nga idanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadres, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan at aras, karigiti textyo, Diyos ti agngina. At medyo nakukulangan na po tayo ng oras. Ako po ang iyong naging kapartner sa umagang ito, kasamang Barbie. Hanggang sa muli na naman po nating pagsasama-sama, dito na po muna pansamantalang magpapaalam ang ating programa. Muli, ako'y bumabati ng isang umagang kahiganda. Mabuhay ang Magsasakang Pinoy, mabuhay po tayong lahat. Ito sa kagawaran ng agrikultura.
Dito magmulang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagunlad ng bansa. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating